Sagrado! Sanggalo! Sagrado! Sagrado! Tapos sino si Moises? Agad humingi ng tawad si Moises kay Aling Nadia dahil sa kanya siya nagpatulong dahil wala na siyang ibang mapupuntahan pa na ayaw din niyang madamay pa sila. Giniit naman ni Aling Nadia na dahil sa kanya kung bakit napapahamak ang binata na grabe na ang manipulation ng mga sagrados na pati ang pangiipit at panggigipit nila sa binata, pati ang pagkidnap sa vice-presidente. Mangiyak-ngiyak na kwento ni Moises na parang nagbago na si Rafael, na siya pa ang tumulong sa kanya nang muntik na siyang mapatay sa kulungan, na siya mismo ang nagtakas sa binata, na kung kailan tinutulungan na siya ay nagkaganon naman ang lahat. Umiiyak naman si Aling Nadia dahil wala na si Roland, ay iniwan na rin siya ni Melanie na para na siyang si Mangisno, kaya alam niya yung sakit na nararamdaman niya dahil sa pagkawala ni Christine at hindi din nila makita ang binata at hindi pa nila pwedeng makasama. Nang nagtitinda naman si Grace ay napansin na naman niya ang isang lalaking nagmamatsyag sa kanila, kaya agad niyang tinawag ang tatay niya para ipaalam na nasa labas na naman yung nagbabantay, kaya agad namang sinilip ni Mangisno nang sakto namang tumawag si Aling Nadia. Nang sagutin ni Grace ay laking gulat niya nang si Moises ang nasa kabilang linya na pinangako ni Aling Nadia na wag na silang mag-alala sa binata dahil hindi niya ito pababayaan. Agad sinabi ni Mang Estong na si Moises na naman ang tinuturo na nagkidnap sa vice-presidente. Nang sabihin ni Moises na namimiss na niya ang mga kapamilya niya, ay humagulgol ito at niyakap pa niya si Aling Nadia na nag-breakdown na ang binata sa mga sandaling yan dahil sa mga mabibigat na pinagdadaanan niya. Sinabihan naman siya ni Mang Estong at Chris na kailangan niyang mag-ingat. Habang busy naman si Professor Elmer sa mga reports niya, ay nilapitan siya ni Professor Benedict para isumbat na magaling ang alaga niyang tuta, na malakas kumapit at alam nila na pipitsugin lang ang fraternity nila, na iilan lang ang nakaposisyon, na sana'y mapanindigan nila ang pagpoprotekta nila kay Moises dahil involved na naman siya sa kidnapping ng vice-presidente. Napangiting sinaad ni Professor Elmer na maaaring palabas lang ang bagay na yun, na palabang sinabi naman ni Benedict na wag na niyang baliktarin yung kwento dahil alam nila ang batas, na sinabihan na niya dati si Elmer na kulong ang abot niya dahil sa pagprotekta niya kay Moises, pero sinumbat naman ni Elmer na hindi siya ang makukulong kundi si Benedict dahil siya ang nag-cover up sa totoong killer. Pinamukha naman ni Benedict na puro paratang lang ang sinasabi ni Elmer, pero sinumbat niyang pareho lang sila. Pinaalala pa ni Elmer na hindi gumaling sa sakit ang nanay niya, na nadugtungan lang ang buhay niya ng ilang buwan dahil sa pera ng mga sagrados, pero kapalit ng mga buwan na yun ay walang hanggang pagdurusa ni Benedict sa impyerno. Sabay tinanong niya kung masaya kaya ang nanay niya sa pinaggagawa niya, kaya agad siyang sinuntok ni Benedict at pinagbantaan niyang wag na wag niyang idadamay ang nanay niya. Sinumbat ni Elmer na kung hindi masaya si Benedict ay magbago na siya, pero pasigaw at tinuro pa ni Benedict na si Elmer ang magbago, na pinamukha naman ni Elmer na masakit marinig ang buong katotohanan, na palabang tinanong ni Benedict kung anong katotohanan, na sinumbat naman ni Elmer na alam niya ang tinutukoy niya, kaya nag-walk out na si Benedict, na sinigawan pa ni Elmer na tumakbo siya sa fraternity nila. Habang manunumpa na si Rafael bilang bagong Pangulo ng Pilipinas dahil kailangang sumunod ni Eleazar sa mga bilin ni Jaime, na wala namang kaalam-alam ang matanda na magkakampi pala sila Eleazar at Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.